umaga po sa inyong lahat. I'm back. Ito na naman po ako. Wala po sa aking imahinasyon. Dati my wildest dream na ako ay mangangaral ng 2 beses sa isang buwan. Ako ay mangangaral ng 1 beses sa isang taon. Ngunit hindi ko po alam ang kaparaanan ng Panginoon. Sabi po ng ating pastora na pangaral mo sa salita ng Diyos in season and out of season. Actually, ngayon po ay out of season dahil may bagyo po. Pero ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon at kayo ay nandito upang makinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Malamig po, di po ba? At kapag malamig, ano po ang masarap inumin? Kape. At pag malamig po, ano ang masarap gawin? Matulog. Sa umaga po ito, I will do my best na hindi ko po kayo matutulog. Iigisingin ko po kayo. Paiiyakin ko po kayo. Tatawanan ko po kayo. At pasisiyahin ko po kayo. Dala ang mensahe. Ating pumuksan ang ating Biblia sa Lucas Luke chapter 15 verse 11 verse 31 hanggang 32. Lucas 15 31 hanggang 32. At sinabi niya sa kanyang anak, ikaw ay palagi kong kasama. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak sapagkat ang kapatid mo ito ay patay at muling nabuhay. Siya'y nawala at narakwan. Tayo po na lang tayo na po manalangin. Thank you, Jesus. Lord, salamat po, Diyos. Panginoon, sa umaga nito, kami po papasalamat. Pupuri ang kalalak ng Diyos. At kami po ay muling makakasalo sa inyong kapagkainan. Kami mensahe na itatanong sa amin po. Diyos, ang dami nga po ang puso't kaisipan mo sa pakikinig ng inyong mensahe sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa buong linggo na inyong pinagdalog sa amin at kami muling nakabalik dito upang ikaw ay aming sambahin at purihin ang Panginoon, nalangin ko po na ikaw po ang mamuna sa amin sa umaga. Ang banal na Espiritu ang mga isang malayo ng Diyos sa aming lahat. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong ibahagi sa inyo sa umagang ito ang talinghaga o ang parable. The parable of the prodigal son. Ang talinghaga po ng alibughang anak. Unang po nais ko lang pong ibahagi sa inyo kung ano po yung talinghaga. Ang parable. Ang talinghaga po ay isang simpleng kwento na may aral, makalangit na aral na ginagamit ng ating Panginoon upang ipahayag ang mensahe niya noong unang panahon. Dito siya gumagamit, humuhugot ng mga halimbawa para lalo naiintindihan ng mga taong una ang kanyang gustong iparating sa kanila. Yan po ang talinghaga o parable sa English po. At sa umagang ito po ang napiling talinghaga ay ang alibughang anak o the prodigal son. At nais ko kong ikwento sa inyo ang istorya ng alibughang anak na ito kung hindi niyo pumamalapit.
Alam ko po lahat po sa inyo alam na ang istorya nito. Lalo na po yung mga nagbabasa ng Biblia, nakapag-aral sa Bible School. Ngunit gusto ko lang pong sariwain sa inyong mga isipan, sa inyong puso, sa umaga ito, ang kwentong ito. Dito po sa Biblia, sabi ng Panginoong Jesus, may isang lalaki, may dalawang anak na lalaki. Panganay at puso. Yung pong panganay niyang anak masasabi kong mabait, masipag, matulungin. Siya po yung tumutulong sa kanyang ama sa kanilang hanap buhay doon sa bukid at sa kanyang mga alagang pastor. At yun naman pangalawa niyang anak masasabi kong saksakan ng taman. Wala kang walang gawin kundi kumain, matulog, kumain. At kung aking kong dagdagan kayo sa panahon natin ngayon, wala kang walang gawin kundi mag-computer, mag-internet, mag-text, kumain, manood ng TV. Yun po yung punsong anak. And then dumating ang isang araw siya ay na-board sa kanyang buhay. Napagod po siya sa kakatulog at sa kakakabay. Nilapitan niya po ang kanyang ama. Daddy, makaboard, ganit ba? Makaboard dito sa bahay. Gusto kong magnegosyo. Gusto kong yumaman. Di ba, may mana ako sa'yo? Bigay mo na yung mana ko. Bigay mo na yung nararapat na para sa akin. At para ako yung alis at makapagpundar ng aking negosyo. Wala akong nasabing ama. Para ko na po siyang nakikita. Nagturo ko ang kanyang puso ng kanyang marinig. Ngunit, wala po siyang ginawa kundi ibinigay niya ang nararapat para sa kanyang anak. At ito ay naganda mga pinagalag sa kanya ng ama. Kasi umalis, lumisan, pumunta sa ibang bayan, malayong lugar. At doon, binenta niya lahat yung mga ari-arian na pinagkalog sa kanya ng ama. Siguro mga 100 sila pong tinalan na pong tuba, 50, 50 baka, mga 20 kampe, makanitala po yan ang kanyamanan nila po. At nang ito ay kanyang makuha, siya ay namuhay na bilang isang hari. Namuhay siya ng one day at a time, namin ito itang one day millionaire. Naging yung aksaya. Sinagyan ko 5 aircon, kaya ka kayang kwarto, silbit naman, kaya magkakit iya, bikulog iya. Buli na lang natin sa tanimanan niya. Ganun po siya namuhay. Kumuha siya ng magagandang mga alip, mga babae, mga sexy. Sugal dito, sugal doon. Una, okay. Medyo natatala na siya, nag-mansion po siya. Sa pagkapos yung naging mansion, wala na siyang gamang pera, nag-tongits na lang siya. At kung talagang kulang na yung pera niya, nag-lucky na lang siya. Hanggang sa naubos ko ang kanyang kayamanan ng kanyang pera. At eksakto dumating po yung taggutom doon sa bayan na kanyang pinuntahan. Wala pong pagkain at alaya po nga Panginoon. So sumama siya doon sa kanyang kaibigan, pumunta sa isang parang rancho, magtrabaho, at ang binigay na trabaho sa kanya ay magpakain ng mga baboy. At habang pinapakain niya yung mga baboy, nagugutom po siya.
Gusto niyang kainin yung tira ng baboy na kanyang pinakain. Ngunit bigla niyang naalala at siya'y tumayo. Yung mga trabahador ng aming ama, sapat ang kanilang kinakain, mga ng fried chicken, kalgaretang bibi. Ako ini, taga na yung babig ini yung bigong kanan. Bigla po siyang naliwanagan. At siya'y tumayo. Sinabi niya po, babalik na ako sa aking ama. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Sasabihin ko sa kanya, ako'y nagkasala sa langit at sa Diyos at sa iyo. Patawarin mo po aking ama. Huwag mo na akong tawarin, anak. Gawin mo na lang akong trabahador. Yun ang aking gagawin. So, buat salita, binungiyak. Ang nanay mo sinelas. Kasi netupod na lang, yung tala ko kung kayang niyakaran. Kasi nung siya'y umalis, sakay siya sa isang kabelyo na may bitbit pang 4. Ganyan po siya kayaman noon. Ngayon, maglakad niya ang kulay ko sinelas. At dun sa kalayuan, nandun po ang kanyang ama. Araw-araw, hinihintay niya ang kanyang anak, ang kanyang bunsong anak. Ano pa po ka kayo yung kanyang anak? Hindi pa magpumigit kung talagang niya ito. Dahil nung umalis siya, talagang yung bihis niya, bihis prinsipe. Ngunit nung dumating siya, alisin mo niya, kinakamulit yung ama ay nakilala niya ang kanyang anak. Tumakbo po siya, niyakap at hinalikan, pinaghahalikan niya ang kanyang anak. Diyang mamahuli yung bati ang kanyang anak, pinumani pa mo. At tinawag niya yung kanyang mga lingkod, mga alipin. Dalhin niyo ang pinakamagandang damit dito at pasuot dito sa aming anak. Lagyan niyo siya ng singsing at sandalias. At pumatay kayo ng pinakamatabang baka. Tayo ay magsasaya ngayong araw na ito dahil ang aking anak ay bumalik, muling nabuhay, muling natagpuan. Ganyan po yung kanyang anak. Hindi magsaya na po magparty nung yan ang kanilang balik. Then, ito po yung pangalan na tumating. Ano ba siya? Ini yan. Huwag masaya yan ang yan. Dati pa mo mag-video, bilang na magkantahin na dito, magkantahin ng someone made. Di ba mo kung mag-video, someone made. Ito. Boss, sir, yun po yung kapatid niyo. Dumating na po. At pinagluto po siya ng pinakamatabang baka ng inyong ama. Dahil nagsasayang kami sa kanyang pagbabalik. So, imbis na masiyahan ang panganay na anak dahil dumating ang kanyang kapatid. Ay, ito. Buwisik yung pugatang mo. Ibig sa mo? Patak ako niya dito. Inangin tatak ka. Kanya pengkiwa ka na. Ayaw niya kong pumasok. Pag nang malaman ng ama na nandun po yung kanyang pangalan na anak, siya na po yung lumabas. At tinawag at kinausap niya po ang kanyang pangalan na anak. Bago po siya nakapagsalita, hindi na po yung kanyang pangalan na anak. Nilustay niya lahat ang iyong kabuhayan. Nilustay niya sa mga masasamang babae, sa sugal. Tapos ngayon, bumalik siya, tinanggap mo siya. Pinagluto mo pa ng pinakamatabang baka. Nung ako, piglin ko rin naman how many years. Eh, kumigrado kaya machamisa. Jape pagbuat may namulong sa ako, mag-yasta ako, tinuwag ko yung may pigrado. Hindi man ako humingi sa'yo ng isa
nakapambing pare pagluto po ang aking mga kaibigan. Tapos ito yung bumalik. Pagkatapos ng lahat, tinunggap ko. Then, nagsalita po ang mga. At yun na po ang sabi sa verse 31 and 32. Anak, ikaw ay palagi kong kasama. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan. Siguro kasi ganyan ang buhay. Siguro po may liwanagan dito pa. Sana nga. Yun po yung kwento na kalimukhang anak. Tapos na po ako. Mga kwento. Ngayon po, ilan po rito yung mga ama? Kahit wala po kayong mga anak, ama pa rin kayo dun sa inyong mga pamangkin, mga batang gusto nyo alagaan. At mga fathers to be soon na mga soon to be father na namin po. Yan. Ganun pa rin po. Hindi po ako magsasalita tungkol dun sa anak. Dahil alam po namin, tagal na po natin na gusto ko pong kalakayin ninyo ang inyong ama. Kasi parati akong manager behind ilang tatang dahil nga po kamagat, the prodigal son, just dun lang po sa title niya, the prodigal son. Ngunit gusto ko pong itakin yung ama. Actually, nung kung ako ay naatasan ng mga day, uban natin ito. Then, Wednesday po, biglang sumagi sa isip ko. Ano yung kasal, the prodigal son? Then, Lord, ano yung itakin? Then, dumating po yung time na Father's Day. Tinawagan ko ako ni Pastora Karina. Sabi niya, ikaw ang mga anak. Ay, nandito siguro, nagpupreach siya, Pastora. Alam mo ba ang pangarap ni Father's Day? Hindi yan na, nakakot yung mga tatangkel. Wagin ko pero ang nagpupreach siya. Kapag pati nga ko nila, may matuntun. So, kaya din namin, pag yung tinig naman, binigyan ko ipag. Nagiging ang bingin talaga yung ibisabi. At piyaga na ako. Basically, piyaga na ako yung mga aral na talaga. At kumakin ko naalala at Father's Day, hindi ko siya masyadong nag-concentrate sa pagiging ama. Now, gusto ko po ngayon ituloy yung pinigay niya minsan sa akin sa mga ama. At hindi lang po yung mga ama, kahit na po yung mga ina at mga magulang sa umaga nito. Unang-unang buwan, kung ating po papansinin dun sa talinghaga, sa Luke 15 verse 12 po, sinasabi ko dito, sinabi na nakababata sa kanila sa kanyang ama, Ama, ibigay mo na sa akin ang bahagi ng kayamanan na ukukol sa akin. At hinagi niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Okay na kayo sila. After all na hiningi po ng anak yung kanyang portion, yung money niya, hindi ko nagreklamo ang mama. O bakit? Nagawa mo. Di ba? Nanan mo yung pero, nanan mo rin. Yan po ang natural na tatanong ng sa ama sa kanyang anak. Ngunit, wala po binanggit dito na may sinabi ang ama. Pero, ang ginawa niya, binigay niya ang kanyang parte. So, ang makita ko dito, ang ama ito ay isang generous na ama. He's a generous father. Mapagbigay na ama. Tulad na ngayon sa panahon natin
marami pong ama ngayon na kapag humiling ang kanilang anak, yan, kita ba? Yan. Yan ang effort ang kailangan ng kanilang anak. Diba? Bakit po? Dahil yung mga busy sa kanyang trabaho, kung may trabaho na po yung kanyang ama, kahit driver lang po ito, busy pa rin yan. Kumisan may mga gawain o may activity sa school, meron po yung sistema. Daddy, tutula ko sa school. Panoorin mo pa ba? Oo. And then, dumating yung araw na yun, hindi nakarating ang ama. Ano po gagawin ang anak? Magtatampo yan. Para po mapunuan yung pagtatampo, ano bang gusto mo anak? Gusto ko na sir. Ito, Pilipinas. Walang tanong-tanong. Diba? Meron po ang ganyan dito. Parang may nakikita akong ina na nakatingin sa kanya ng este. Parang kilala ko yung mga batang yun. So, marami po ngayon na mga amang ganito. Mapunuan ng kanilang pagkukunan sa kanilang mga anak without any asking kung ano po ang kahilingan na nito. Pero dito po sa story dito, sa parable nito, alam po ng ama kung saan matatapos pagkatapos niya ibigay ang kanyang mana sa kanyang anak. Dahil hindi po siya maghihintay araw-araw doon sa kanilang bahay, parating ng kanyang anak. Hindi niya po alam na siya ay papalik. Ngunit tayo ngayon, minsan hindi po namin alam kung anong kahinatnan ng mga bagay nito. Hindi na tayo yung cellphone, hindi ang tanong na. Wala na, hindi, wag. Then, makain. Yes, ako mama niya. Then, iPad. Computer. Yan. Gusto mo mag-concentrate. Actually, gusto ko sana mag-drawing para ipakita na i-illustrate nyo na lang po sa aking mukha. Wala pong masama sa mga cellphone at mga computer na ipinagkakaloon natin sa ating mga anak kung ito ay nagagamit sa mabuting paraan. Yan po. May mga safety po ito. Bibigyan natin sila ng cellphone para magpasok sa eskwelahan o pag ginabi, ite-text nila po tayo para alam natin na tayo mga magulang kung nasaan sila. Hindi na po ite-text na ba? Ang penari at kukurta na ba? Ang mga ibat at ilang-text ba? Pero po ang ating po lang mga text Kenny. Family planning ka mo, taking mall, o no pa rin man, happy-happy na, sama-sama tayo, and then, itang metong ang cellphone niya, iPad siya, ang metong kanyang tablet. Alayan ko yung tampan kasi nakapokus na po kaya mag-guide na pinigay ng ating generous na dati. And then, sa computer ko, ito po, wala masama sa computer, napakaganda po ng computer. Yan ay ginagamit sa pag-aaral. Daddy, sabihin mo computer kasi mapadali ko rin ng anak mo assignment, research. So, daddy, ngayon naman, binili ang anak ng computer. Okay? Maganda po kung yun ang gagawin ng anak, di ba? Hindi po maganda. Saan po ba nanggaling ang computer? Gawa po ng tao yan. At lahat ng gawa ng tao may disadvantage po. Hindi katulad ng likha ng Diyos, wala pong disadvantage. Pero pag gawa ng tao, yan po. Pag hindi mo alam gamitin ang gawa ng tao,
people natin, ay hihigupin. Ano yan kita? Sipsipan, hihigupin. Ang bagay nito, ang yung spiritual na. Kaya po kanina, so ang mga computer yung pinanaktan, mag-research siya. After 3-4 days, bigla yung tingigin. Then, ito. Ay. Ang galing nito, kaya kumagdota. Magapak na ipa kumatutod na ito kaya pa. Ang galing masala na ito kaya pa. Then, hindi ang magiging. Then, ganito po yung paghigop ng computer sa kanyang kaluluwa. Nakita niyo yung transformation ng mukha? Napakita ko lang po sa larawan o sa picture. Habang ang bata o ang sino man tao, nahabang siya ay nagpo-computer. At pag siya ay napokus dito, nalulog dito, hinihigop na po. Manaliwanag, although same trace, pero manaliwanag po ng spiritual space na maing demonios niya. Ngunit, may hukumi ka kang computer, nung now ka hindi pupunta. Amen, Cyrus? Lumanin ko siya. So, ano pong ibig ko sabihin dito? Pinupunto ko dito. Tayo, kumisa ng Ama, we want to be a good dad. Good dad, para yung anak natin mahalin tayo. Bigay tayo ng bigay, kundi hindi natin alam kung saan patutungo ang ating mga binibigay. Mga paprende kung ba natin katapan. At yung meron kang kilala Penis, yung birthday na po yung kanyang anak, entire in-store, beside sa ating skateboard. Nung ako po'y nag-aaral sa barrio, nag-skateboard po ako. Then, yung pinakamataas, pababa, nakukuha ko po. Pero isang araw, Sunday pa mo, song leader, itapos ko rin yung skateboard. Baba, sarap ko ng pinin. Pero may isang patong maliit, tumama sa dulo. Ito lang po. Ito po nangyari. Doon sa skateboard, nabalian ako ng dalili. Yan po. Then, nung ako'y nagkaanak, gusto ko ng skateboard. Sabi ko nung isa kong anak, alam mo, pag nag-skateboard ka, kung hindi ka mapipilayan, magkakabukol ka. Delikado ang skateboard. Sige. Bumili ko siya ng skateboard, sarili niyang pera, hindi niya ko sinasa. Wala na po gumagawa, hindi kang skateboard. Pinapuwasan ko, pumasok ako sa store, pinagabihan, pag-uwi ko. Sabi ko ni Sister Shea, yung misis ko po, ikil mo ng anak mo. Nino, ayun, panganay mo, magpiray. Ninano yan, sa lesson naman. Sa lesson, ayaw. Nawin, ako may gamak mo. Kaya yung isa lang. Tempo na yung gamak. Akala ko, ay mo, Diyos ko, madakong labukol yan. Nagdabon, hindi niya pang discuss. Uya na naman mo ko yan, ay. Puno nga, kung may pili ako, may pakliing daliri ko. Yung dabungan ng mahogany tree, sumama sa gulong. Bumalik ka. Kaya maaaring niya kung mag-skateboard. Napupulan. Ngayon, yung aking kaibigan, gusto niya bigbitin ng skateboard ang kanyang anak. Bro, ako po. Halime, makakalo siya naman. Kasi generous siya naman pwedeng
Talo ko lang po ngayon. Karas pa rin anak talagang inupakaan dyan. Pero, point po, sana po, unawain na, upuan muna natin ang ating anak. At pag-usapan natin kung ano yung gusto niya ipabili sa atin. Ito ba'y makakabuti sa iyo o hindi? Kung makakabuti, gamitin natin sa tamang paraan. Amen po ba? Mga ama. Amen. Sa Proverbs o Kawikaan, verse 22. Chapter 22, verse 6. Sabi ko dito, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kapag tumanda na siya, hindi niya ito kakalik. Amen. Pangalawa po, sa Lucas chapter 22, verse 24 po. Sapagkat ang anak nito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan, at sila'y nagsimulang magdiwang. Chapter 15, verse 22 to 24. We start to 24. Start carefully sa 22. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuotin niyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ng kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang buya at patayin ninyo at tayo kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak nito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan, at sila'y nagsimulang magdiwang. Nakita ko po ang ama dito sa adibugang anak ay isang mapagpatawad na ama, a forgiving father. In spite of ginawa ng kanyang anak, umalis siya, daladala, napakaraming kayamanan, pinagkaloob sa kanya, bumalik siya, ni chinelas, ni sandalyas, wala siyang suot. Siguro tayo po, mga ordinaryong tao, ordinaryong pa kanya. Nangyayari kaya ba? Hindi ko ba? Halimbawa, ang anak natin pumunta sa abroad. Gusto niya pong magtrabaho sa abroad. Ang dami niya pong dala. Pinenta pa ang lupa para may pang-abroad lang at pocket money. And then, bumalik, walang dala kahit 5. May utang pa siya. And then, nandun na po yung mga sermong maaabutin ng ating anak. Ngunit ito, wala mong sinabi ang ama kung hindi. Binigyan niya pa ng kasuotan, pinagdiwang niya pa. Ngayon sa atin po dito, meron po ba kayang amang ganito sa atin? Patsyenik na mali yung anak. Especially kung ang pagkakama nito ay napakabigat, kaya po pa kaya natin siyang patawarin? Kaya po kaya natin patawarin ang ating mga anak? Napakadali sabihin, ngunit napakahirap gawin. Dumanas po ako ng isang malaking pagsubok bilang ama na hindi ko makakalimutan. Sandali na po, iinom po ako para makontrol ko ang emotion ko po. May tatlo po akong anak na babae. Kahit ano sabihin ninyo, sabihin natin mga magulang halukuran ko ang ating anak, di ba? Mahal ko lang yan. Pantay-pantay ang pagmamahal ko dyan. Pero sayang sa gusto mo, may isa.
aangat ng konti. May isang kukurot sa iyong puso. Siguro yun yung pinakamalambing. Pag malambing ang isang anak, siyempre, parang special sa anak o sa magulang. Kung sino pa yun, yung pang magbibigay ng malaking problema sa akin. Hindi niya po alam ito na nandito sa akin, sermon. Pasensya na namin. Kasi nakasulat dito na yung pangalan mo. Dumaan po kami sa isang matinding pagsubok. Hindi ko po akalain na itong anak ko nito. Malambing, titignan mo inosente, masayain. So, ibibigay mo lang yung tiwala sa akin. Ngunit dumating doon sa point na misa kabiyak. Madaling mo siyang ma-influensyahan ng iba. Hanggang sa dumating na nalaman po namin na yun nga po. And then, even yung mga tito at tita niya na naapektuhan sa mga ginawa niya. Hindi ko po inisip na mangyayari ito dahil pinagtalong ko po yung tiwala sa kanya. Dahil mahal ko po siya. And then, biglang-bigla, ako po yung taong hindi kumahante ng pressure o stress. Pumutok po ako. Boom! Parang si Brother Jerry. Side-step po ako. Sa side-step muna po ako. Nung Friday, nung last Friday po na prayer meeting namin, nagsalita po ang aking kapatid, si Brother Jerry, na tungkol sa kanyang mga pagsubok na dinaanan ng nakaraang linggo. Senior niya po yung kanyang naging karanasan, kanyang problema. May niya yung tawag, ginuwan, kaya nangiyan ka rin kaya na after all itong pagpapractice nila, tumating yung pagsubok sa kanya. Boom! May bullseye, may pubalo, may parilyo, may panayo, may dart yung mga niya, basta may bullseye ang pubalo. Mahirap po yun. Tulad po ngayon, nung po Wednesday, binigay yung message sa akin. And then Thursday, boom! May bullseye po. Doon sa aking panganay na anak. Ni Buyal yan. And then, anak ko bisa mag-fix. Pero praise God, meron pong Friday, overnight prayer meeting. Again, magsa-sidestep po ako ulit. Napakaganda po ng biyahis na ito na pananalangin. Aking pong patuloy na iniimbitahan ang bawat isa sa inyo na tumalo every Friday po. Napakaganda ang ginagawa ko ng Panginoon tuwing biyahis sa amin na nag-aatin. Kahit kung pa yung mali, it's better late, hanapin, than never. For the whole week, dadanas po tayo ng matinding pagsubok. And then, pagdating ng Sunday, ngayon, are you sure? Ganyan pa rin po kayo kalakas after ng Sunday na 1 week? Hindi po. Minsan, ayaw mo nang mag-attend. Ngunit meron pong Biyernes na mananalangin tayo, palalakasin tayo, para tayo muling makatayo. At nung Friday na yun, dahil ayaw ko lang mag-preach, muli po ako pinalakas ng Panginoon. Ang nakakalungkot lang po, yung mga kapatiran at ang pagkalayo-layo ng lugar, nakakarating. Yung pong mga nakatira dyan, sila walking distance lang po eh. Hanapin yung makasala, hanapin yung
si Pastor Albert, walking distance lang po eh. Pero hindi ko sila nakakarating. Hindi ko po alam kung bakit. Aminin ko muna na. May narinig ko ba kayo? Yung iba ko, nag-pension lang po. Hindi po nakakarating. Hindi ko po alam. Yung pong iba ay taga-Mexico pa, yung iba taga-Rich Town. Wala tayo nakakarating po. We need you actually. Kailangan po namin kayo. Magpalakasan po tayo. Yung mga testimony o yung mga gusto nyong ibahagi sa amin ay magpapalakas po sa amin na kami nanghihina. At baka kayo po ay nanghihina ay magpapalakas naman sa inyo. Amen po ba? May mga nag-share po ka noong Friday sa Bucharest si Brother Jericho. Ako po ay lumakas dahil ayaw na pong magaling kasi sabi niya po, may pulsay yun, yung ano din na hindi ko siya tumagin. So, may sumpot niya po. Kaya po kanya na yung patawad hindi mo katari kaya kanya. Now, if I'm going to do that on Sunday, this Sunday, sino may job doon? Pero, kinabukasan, di ako kinakon. Kinabukasan, Sabado, gawang ko rin siya. Masaya na ako, kinakon. And then, boom! Second time around. Panganay ko nagaway na naman. Binuli ko po, may kulong ko may kwarto, kaya po gaway sa ipatutod ko. Pero kaya po may anutod. Sinambot na ko, Chaklo ako. Monyo, sinambot na ko. Yan ang mag-attend sa atin. Yan mag-preach. Pero naalala ko po si Daddy. Naalala ko po ang Panginoon. Kung magpapatalo ako, sinambot yan. Eh, bubalo ako this Sunday, saan po ako? Pero sabi ko, tumayo po ako. Mag-aalala ako. Sabi nga po ng Biblia, ang ating pastora, preach the word in season or out of season. Kaya ngayon po, kung kuyak sa Panginoon, sino kuyak po ang ating Panginoon? Natalo po ang Ginebra. Praise God. Na balik po tayo dun sa anak ko po. Napakabigat po na nangyari sa akin. Napakalaking epekto. Not only to me, hindi lang po sa akin, pati po sa buong pamilya. Both side. Ngunit, tumayo po ako. Nung pa-break po kanina, pababayaan po siya. Isa lang po ang pupuntahan niya. Maging rebelde po siya sa akin, sa Panginoon. Ngunit, niyakap po siya. Although sinabi ko, hindi mo ito kilala. Hindi ko alam kung bakit. Sagot niya po sa akin, kahit na ako pa, hindi ko magkilala sa sarili ko. Nanilakad tayo. Umalik ka sa Panginoon. Hindi ko po siya pinagalitan. Nagdati-dati magagawin kamay ito. O di pagkakamali ng mga bata. Duro pala ko rin nga. Paano agad ang aabot sa kanila? Hindi lang sa kwet. Sa mukha, sa ulo kung saan. Pero that time, in spite of napakabigat, napakalaking problema ang ginawa niya o napakalaking pagkakasala ng kanyang ginawa, I learned to forgive. At natutunan ko ang pagmamahal ng isang ama sa isang anak. At ngayon nagpapasalamat ko ako, nandito sila at naglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya pwede po ang Panginoon. Isang po natin sa Proverbs chapter 19, o Kawikaan 19.
verse 18 po. Sabi ko ng Proverbs 19:18, Kawikaan 19:18, supilin mo ang iyong anak habang may pag-asa, at huwag mong ilawak ang iyong puso sa ikapapahamak niya. Amen po ba? Pangatlo po, sa Luke chapter 15 verse 31 and 32. Yun po yung binasa natin kanina. At sinabi niya sa kanyang anak, ikaw ay palagi mong kasama. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan. Nakita ko po dito ang isang amang maunaway. Despite ko yung anak magtampuyag ang wal, magtampuyag kaya tata, inintindi ni Bangon at pinaliwanagan. He is an understanding father. Tayo po, dito ngayon, unawain po natin ang ating mga anak. Nakangailangan po sila ng pangunawa. Minsan hindi po natin sila naintindihan. Kasi ayaw po natin sila naintindihan. Pero hindi pong iisipin na dati po tayo ay naging bata. Minsan po tayo naging bata, naging teenager natin po. May nakausap po akong kagabi, isang young people. Tinanong ko rin po siya, bakit siya nagtagal? At bakit siya nagkaroon ng misunderstanding sa kanyang ama? O hindi pagkakaunawaan sa kanyang ama? At bakit hindi siya nag-aaral? So, nag-share po siya sa akin. At sinabi ko sa kanya na naiintindihan kita kasi minsan din ako naging bata. Minsan din akong nagloko-loko. Minsan din akong lumaban pagsalita ng tanging sa aking mga magulang. Ngunit huwag ko kalilimutan. Habang ikaw bata ngayon, mahal ka ang iyong ama at ina. Paluguran ng ang tatang. Kaya lang niya nasasabi ngayon ito sa iyo, pinapaliwanag ito sa iyo dahil dinanas na po ito. At doon ko po nakalaga ang aking ama. Isa po akong kapaskoy. Malapit po ako sa akin tayo. Kalugurang kayo itatawas. Ano yung pagkaganap natin? Nung pong ako ay 16, 17 yan, I was 17 years old, first year college. Dumating din po sa akin yung katulad ng mga kabataan ngayon. Actually, mas grabe pa po ako eh. Kasi nung panahon po namin, maraming mga disco dyan sa Balibago. Yung mga Vertigo, Phase 4, Third Eye, yan, palo po mga. Every night po, nasa discohan po ako. And then pag umuwi na ako, madaling araw na. At magtatako ako sa aking nanay. Dumating po yung point na hindi po ako umuwi for 4 days. 4 na araw, 4 na gabi, hindi po ako umuwi. Hindi ko alam, may balo. Same as yung mga kabataan ngayon, hindi nila alam. Gabi-gabi pala, nandun yung tatay ko sa Balibago, sa mga diskohan. Hinahanap niya po ako. Hindi ko po alam yan. Mga kabataan ngayon, alam niyo ba yung ginagawa niyo? Hindi siguro. Na kung minsan napapagalitan tayo sa ating mga magulang. Parang bakit mo naman ginawa mo? Yan po yung mga kapulira niyo. Pero kung titingnan niyo po ta't ka ba na cellphone?
Sino ba bumili ng cellphone? Ba't ka ba ng cellphone? Sino bumili ng cellphone? Sino bumili ng cellphone? Example. Kanino pera? Kanino pera? Siyempre sa ating mga magulang. Kung wala kang loan, sino nagbabayad ng loan? Mami, daddy. So, wala kang parilog pambili. Sino bibigay ng loan? Mami and daddy. Di ba? Sino bumili ng computer? Daddy. Pero pag may inutos si mami, si daddy, isang kiss lang, ayaw niyo. Pakis na nga ng bahag naman para mapin ko na lang kita, lang mo. Laki-laki ko na eh. Maintindihan lang po na sana nila ko kung gano'n natin sila kamahal. Nung araw po yun, nung panahon na yun, hindi ko po na maintindihan kung gano'n kamahal ang tao. Pero umuwi po kasi wala na akong pera. Inulit ko, wala na akong mama, wala na akong mama. Pahuli ko po, nakita ko tatay ko, hindi niya po ako pinagaling. Hindi na ako kay Mama. Kinabukasan, nasa labas po ako, lakad ako ng lakad sa sarap ng bahay na. Doon po sa amin, may kantuhan ko taas palikod gano'n sa LNS po. Palikod daw. Pagliko mo gano'n, yun yung bahay namin. Nasa labas po ako, nakatayo. Mainit po. Aba, bigla ako natanaw. Tatay ko, pagbabay. Ano yung pagbabay? Nakasalit ng bike, dadala. Hindi nakasalit. Nakasalit ng kanina yung tama. Kaya kaya, serige para kaya. Makatagalan po, inulilwa. Instead na pagalitan po ako ng tatay, binili pa niya ako. Kaya hanggang ngayon yung bike na yun, yung bisikleta yung nasa akin pa. Kahit sira-sira na natin balik po sa akin. Hindi ko pinatawag. Ganyan po yung pagmamahal ng mga po sa akin. Kaya ngayon po, ganyan din po ang pagmamahal po sa aking mga anak. Hindi man po nila nararamdaman, hindi man nila nakikita, alam ko na mahal ko sila. Kung sa araw-araw ng buhay namin puro sermon, pangaral, alam ko darating ang araw sa kanila. Tatandaan kayo, nakapamilya ko ng anak, at yun yung maunawa, maintindihan lahat ng aking sinasabi. Gusto po ba natin maging pulgan? Gusto po natin, ayun, atin pong, gusto ko pong magbigay ng isang ilustrasyon o halimbawa bago po ako magtapos. Ngayon po kami napanood dito sa worship group. So, praise and worship po namin. Habang yung pong speaker nagsasalita, nag-illustrate, meron siyang binigay na halimbawa na tinamaan ako dito sa atin na napakaganda. Hindi ko po makakalimutan. Meron po isang ama daw, isang ama na nakaupo sa kanyang sala, sa kanilang sala. At lumapit ang kanyang anak. Nalapit na po kanyang inuklukit. Then, sumandal sa kanyang dad, kanyang niyak. Then, Apa ang tuwagin mo? I love you. So yung ama, tinignan niya lang. At natuwa. Ngunit sinabi niya sa kanyang anak, may kailangan ka na. Sinabi mo ba yan o pinasasabi ng mama mo dahil may kailangan ka? Natural na tanong po natin yun, di ba? Ngunit ang sabi ng anak, hindi pa pa. Nanggagaling sa akin ito. Mahal na mahal. After that, yung ama, hindi niya po mapili yung saya na nararamdaman niya sa puso.
tulad po natin. Pagkabuhanin natin ang kailangan sa ating Panginoon, sa ating Ama. Doon lang po ba tayo lalapit sa Kanya, sabihin natin, Lord, I love you, Lord. O kung may sakit tayo, masakit tukin ng migraine, o masakit na katawan, kailangan arthritis, at tabi-lakad, sabi nga po ni Brother Adler, nagtatanong mo si Lord, at manalangin, at nagsabihan niya ng Diyos. Lord, pagandin mo ko kaluhan ako. Kaluhan ka, Lord. Okay. Kasi masakit po At siya kita maramdaman ng problema, magtatamang buwan nila kami Pero, He's a generous God. He's a generous Father. Hanapin, ibibigay niya po sa atin. Kung tayo naman po'y nagkasala, may nakita mo kung sexy babae na baby, netok suta na naman. Bilas takit ang pagpunta dyan, kung kaningit, netok suta na naman. Then, dinaanin ka sa akin, ikaw, may magpaniw, hindi ka bakit nakaman pa ako. Kasala ka naman. Potang buwarin, manyat ang tawag niya, ang tatamang kong lalapit kayo. But He's a forgiving Father. 1 John 1:9, we confess our sins. He is faithful and just to forgive us. Ano po? Aking dyan nakatama po. Naunawaan niya po tayo dahil siya rin po ay naging tao. Anting siya na pinabigyan tao na may natamo, mahina po tayo. Kaya tuwing diyaris po tayo pumunta dito, palalakisin tayo. Amen. Amen po ba? At bago po magtapos, gusto ko pong basahin sa inyo ito. Proverbs 3, verse 11 and 12. Kawikaan 3, 11 and 12 po. Anak ko, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hawak-hamakin at ang saway ay huwag mong itakwil sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal gaya ng ama sa anak na kanyang pinalulutan. Tayo po lahat ay lungkot na lang. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po. Oh, we worship you, Lord. I worship you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. O Diyos, umaga ito. Salamat po, Panginoon, sa mensahe po sa kaway sa amin. Salamat po, Panginoon, kayo ang aming Ama. Isang tapat na Ama, Panginoon. Isang mapagmahal na Ama. Alam po namin, alam po po na mahal ng aming Panginoon. At ayaw rin po kami pabayaan. Kaya ang Diyos, ibinabalik din po namin sa inyo ang pagmamahal nito. Kulang man po, O Diyos. Hindi man po sapat ang dahil kung minsan kami po ay nagkukulang, nagkakamali, nadarapa. Ngunit naisip po namin sabihin sa umaga nito na walang kapalit, Panginoon, na mahal na po namin ang aming Diyos. We love Him, O Father. We love you so much. Salamat po, Panginoon. O Diyos, palakasin niyo nga po ang bawat isa sa amin sa umaga. Na sa daraan ay sa linggo, Panginoon, kami muli tatayo, Panginoon, sasabihin namin ang aming Ama, ay mapagmahal na Ama. Hindi niya kami pababayaan naman ang mangyari sa amin. Magkulang man siya ay nandiyan sa amin kami. Magkasala man kami siya ay kanyang kaming patatawagan. Lord, you are so good, Lord. And we love you so much. Salamat po, Panginoon.
Dalangin ko po ang pagmamahala at siyang mamuna sa kanilang tahanan. Pag-unawaan ang kapatawaran ng bawat isa. Gaya rin po dito sa aming iglesia, Panginoon. Sa Mount Zion, ay amin po dinadanamin kayo na kaming mga manggagawa, pastor, miyembro ay may pag-ibig sa bawat isa. Pagbunurin nyo nga po kami ng iyong pagmamahala ng Diyos. Na ano man kung makita namin sa bawat isa ay hindi namin titignan kundi ikaw ang Diyos ng aming nakikita. Ikaw ang aming maramdaman ngayon. Ang iyong pagmamahal sa amin. Lord, dalangin mo namin ang iyong ibig. Ang siyang papunong sa akin. Salamat po, Panginoon, sa mga to. Salamat. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Tayo po lahat ay tumayo.